Chapter 9. Samantala, naging maayos na din naman ang buhay ni Daisy simula nang mawala si Gino. Nag-few codes na lamang ito sa anak niya at nanatili na nasa alaala niya na lang si Gino. Masayang pinagmamasdan ni Daisy ang anak niya habang naglalaro ito sa padulasan. Maya-maya tumunog ang phone niya, nakita niya na tumatawag ang papa niya kaya agad niya ito sinagot. Sandali lang siya na nalingat sa kanyang anak, narinig niya na agad na umiiyak ito. Nakita niya ang isang lalaki na hinihimas ang buhok ng anak niya. Agad tinungo ni Daisy ang anak at nilayo sa lalaki. Ano ginagawa mo sa anak ko? Galit na tanong ni Daisy at namukha ng lalaking nasa harap niya. Kalma ka lang, wala naman ako ginagawa sa anak mo. Nakita ko siyang umiiyak dahil tinulak siya ng kapwa niya bata. Magpasalamat ka nga, pinapatayan ko pa anak mo, pagpapaliwag ni Jero habang nakapamewang ito. Ikaw na naman. Bakit ba lagi tayo nagkikita? Sinusundan mo ba ako? Pag-uusisa ni Daisy habang nakataas ang kilay nito, ano? Bakit naman kita susudan? Mataray ka na nga, assuming ka pa, maganda ka pero pasyensya na hindi ikaw ang type ko, naiinis na sabi ni Jero at nilapit niya ng kaunti ang mukha niya kay Daisy at umiwas ito ng tingin sa kanya. Hindi rin ikaw ang type ko, ayoko sa antipatikong katulad mo at bastos sa makipag-usap, mataray na pagkakasabi ni Daisy at tumalikod na ito kay Jero. Sayang naman, ang gwapo pa naman ang gwapo ng anak, ang songgit ng nanay, pang-asar ni Jero at tumingin ng masama sa kanya si Daisy. Nagulat siya sa ginawa ni Daisy dahil bigla siya nitong sinampal, napaka-antipatiko mo. Hindi mo ko kilala kaya manahimik ka na lang, galit na sambit ni Daisy at tuluyan na itong umalis. Napahawak na lang si Jero sa mukha niya dahil sa pagkakasampal ni Daisy sa kanya. Ang bigat ng kamay ng babae na iyon. Sambit ni Jero at hindi ito makapaniwala. Masayang nag-aasikaso si Tita Isabel sa kanyang mga customer. Kahit abala siya sa mga ito ay naasikaso naman niya ng maayos. Maya-maya pa ay may dumating na isang manang na tila pagod at gutom na. Umupo ito sa upuan upang kumain. Nang makita ito ni Tita Isabel ay agad niya itong nilapit upang tanungin kung ano gusto nitong kainin. Magandang araw po, ano po gusto niyong kainin? Teka Desa, ikaw ba? Yan. Tila hindi makapaniwala na tanong ni Tita Isabel nang makita ang kaibigan na matagal niya nang hinahanap. Isabel, saad ni Manang Desa at hindi rin ito makapaniwala na makita ang kaibigan na si Tita Isabel. Kamusta ka na? Ang tagal mong nawala, lan taon din akong naghanap sa'yo. Naiiyak na sabi ni Tita Isabel. Pasyensya ka na kung ginusto ko na magtago na lang. Hindi ko na alam saan pa ako magtatago, Isabel. Nag-cruise na naman ang landas namin ni Rafael. Mababakas sa mukha ni Manang Desa ang pagkapagod nito. Sagad talaga sa buti ang kasamaan ng Don Rafael na yan. Desa, maari kang tumuloy dito sa akin. Masaya akong tatanggapin ka. Naghahanap din talaga ako ng isa pang makakasama dito dahil napapagod na rin ako. Natutuwang alok nito kay Manang Desa. Nako, nakakahiya naman kung tatanggapin mo ako dito. Panipi. Sambit ni Manyang Desa at nahihiya siya kahit pa nakaibigan niya si Tita Isabel. Huwag ka mahiya dyan. Halos magkapatid na tayo. Pumayag ka na kahit tulong mo na lang sa akin, pakikiusap ni Tita Isabel. Ilan sandali pa ay dumating na si Sanya at Monica. Nagtama ang mga mata ni Manang Desa at Sanya at baka sa mukha ni Sanya ang pagkagulat. Kayo po ang nanay ni Ivan, di ba? Tila hindi pa siguradong tanong ni Sanya kay Manang Desa. Teka, magkakilala kayo? Pagtatakang naman ni Tita Isabel. Paano mo ba nakilala si Ivan? Interesadong tanong ni Manang Desa. Sandali lang po, may kukunin po ko sa gamit ko, saad ni Sanya at nagmadali itong umakyat sa hagdan. Kinuha nito ang kwentes ni Ivan at pinakita niya ito kay Manang Desa. Tignan niyo po yan. Kwentes po yan ng kaibigan kong si Ivan, kayo pong dalawa ang nasa litrato, tama po ba? Naniniguradong tanong ni Sanya at tumanggo si Manang Desa. Mahabang kwento at may dahilan ako kung bakit mas pinili kong ibigay si Ivan noon. Sinubukan ko siyang balikan noon sa pinagbigyan ko sa kanya, sinabi nila na naglayas si Ivan. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Naliyak na kwento ni Manang Desa. Pareho po kami lumaki ni Ivan sa bahay ampunan pero kinuha na po siya sa akin noon. Nagulat si Manang Desa sa sinabi ni Sanya, ano ba ang ibig kong sabihin wala ang anak ko? Naluluhang tanong nito at tumanggo si Sanya at nanghina ang katawan ni Manang Desa.
Sunod-sunod tumulo ang mga luha nito at niyakap na lamang siya ni Tita Isabel. Sobrang sakit bilang isang ina na mawalay sa isang anak at malalaman mo na ito ay matagal nang wala. Hindi na makakapiling pang muli ni Manang Desa ang anak. Samantala si Sanya ay hindi makatulog patuloy parent sa pagtakbo sa isip niya si Gino. Iniisip niya paanong nangyari na nabuhay ito sa pagsabog ng sasakyan nito noon. Ano ang naging buhay nito pagkatapos ng insidente na iyon? Kinabukasan nagtungo si Sanya sa isang tahimik at abandonadong building. Natatakot man siya nagpatuloy parent siyang pumasok doon. Pagpasok niya nakita niya ang ilang mga kalalakihan na nakaupo sa isang lumang sofa. Mabuti naman dumating ka na. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo, tila naiinis na sabi ng isang lalaki. Siraulo ka talaga, darating na ang mga kaaway natin nakuha mo pang umorder ng pizza. Hindi makapaniwala na sabi ng isa pang miyembro ng mga kalalakihan. Akin na ang bayad, sambit ni Sanya at nilahad niya ang kamay niya upang hingiin ang bayad. Mag-antay kang maubos na namin itong pizza bago kami magbayad, nakangising sabi nito habang kumakain ng pizza. Marami akong hahaturan ng order kaya magbayad ka na, seryosong pagkakasabi ni Sanya. Makulat ka din babae ka, gusto mo bang tamaan? Aniya nito at pinapakita nito ang pagiging maangas niya. Maya-maya pa ay dumating na si Gino at naabutan niya na tila nagkakagulo. Ano ba nangyayari dito? Tanong ni Gino at inaayos ng tayo ang mga kalalakihan na tauhan na ng papa niya. Napalingon si Sanya sa boses na nagmamula sa kanyang likuran. Kasi ito si Kalbo boss ayaw pabayaran itong babae, sumbong ng isa sa mga tohan. Bayaran mo kung ayaw mo ipalaman ko sa iyo pati carton. Banta ni Gino at nagulat siya nang makita si Sanya. Ikaw na naman pizza girl. Aniya ni Gino. Magbayad na kayo kailangan ko na umalis, saad ni Sanya at dumukot na ng pera ang tohan at ay abot na sana ito nang biglang dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan na may hawak na mga pamalo. Ang aga nyo naman sa tagpuan natin. Sabi ni boss pag natalo niya kami ngayon makikipagtulungan siya sa sindikato nyo, kaya ano pa hinihintay natin simulan na natin ang laban, panghaamon nito sa grupo nila Gino. Hinawakam ni Gino ang braso ni Sanya at nilagay niya ito sa isang gilid. Diyan ka lang pizza girl, nakangising sambit ni Gino. Inumpasihan na nila ang laban at hindi alam ni Sanya paano siya makakatakas doon. Nagkakagulo ang lahat at bawat isa ay kanya-kanyang pamalo. Masyadong magulo ng mga sandaling iyon nang makita ni Gino na unti na lang ang mga tohan niya na nakatayo at patuloy na lumalaban. Kapag hindi niya inalis si Sanya sigurado siya na mapapahamak ito. Agad niyang hinawakan si Sanya sa kamay upang itakas na sa lugar na iyon. Sasakay sana sila ng sasakyan niya kasi mukhang nahulog ang susi ng motor niya kaya wala silang nagawa kundi magpatuloy sa pagtakbo. May napadaan na bus at agad silang sumakay ni Sanya. Pinatinginan sila ng mga tao doon dahil parang hinahabol nila ang paghinga. Paano na yung mga pizza, pag-alala pang sabi ni Sanya. Muntik ka na nga mapapahamak pizza parent iniisip mo dismayadong pagkakasabi ni Gino. Ikaw lang ang hinahabol nila hindi ako, katwiran ni Sanya. Bakit ka tumatakbo? Banat na tanong ni Gino at bumaba ng tingin si Sanya. Nakapahawak parent ang kamay ni Gino sa kamay niya. Paano ako hindi tatakbo ang higpit ng pagkakahawak mo sa kamay ko? Sagot naman ni Sanya at agad binitawan ni Gino ang kamay niya. Bakit mo ngayon mo lang sinabi? Nag-e-enjoy ka ba sa paghawak ko sa'yo? Nakangising tanong nito kay Sanya. Tumigil ka nga, baba na ko, naiinis na saad ni Sanya at pumara na ito at agad na sumunod sa kanya si Gino. Nagagalit ka ba kasi hindi kita maalala? Kung ano man. Ang mayroon sa atin noon kalimutan mo na, seryosong sabi ni Gino at lumingon sa kaya si Sanya. Walang mayroon sa atin, kaya wala ako dapat kalimutan. Sagot ni Sanya at natahimik si Gino. Sumakay ng ibang bus si Sanya at muling bumalik sa lugar kung nasaan ang motor niya. Hindi maintindihan ni Gino na bakit parang may kirot sa puso niya nang marinig niya ang mga iyon kay Sanya. Pagbalik niya sa mansyon ng papa niya ay tila malungkot siya. Anong nangyari sa mga tohan natin? Bakit puro sila mga paylay pag-uva? Galit na tanong ng kanyang ama. Pasyensya na po papa hindi po namin natalo ang grupo nila, nahihiyang paghingi ni Gino ng pasyensya sa kanyang ama. Ano ba ang gumugulo sa isip mo Gino? Bakit parang nawawalan ka na ng focus sa mga ginagawa mo?
Alam mo ba na makakaapekto ito sa mga transaksyon natin? Nagtataka si Boss Grego dahil nawawala sa Fuco si Gino. Hindi niya maunawaan ang nangyayari sa anak. Nagtungo na si Gino sa kanyang kwarto, tulad ng dati ugali niya na nagbabasa ng katawan kapag may kakaiba siyang nararamdaman sa puso niya. Sino ba kasi siya? Bakit parang sa tingin ko may espesyal kaming uganayan? Tanong ni Gino sa kanyang sarili. Samantala si Sanya ay umuwi na ng malungkot dahil nasira ang side mirror ng salamin ng motor niya. Anong nangyari sa motor mo, Sanya? Pag-aalalang tanong ni Tita Isabel. Mahabang kwento po. Nasaan na po Sel Baby Jared? Tanong ni Sanya at nilaibat niya ang paningin niya. Nakita niya nakalaro ng anak niya si Manang Desa. Kamusta po si Baby Jared? Nakangiting tanong ni Sanya kay Manang Desa. Maayos naman siya. Ang saya kasama ng ana mo. Siguro kung nabubuhay lang ang mga anak ko ngayon, may mga apo na din ako ngayon, tila malungkot na pagkakasabi ni Manang Desa. Napaisip si Sanya na kung dalawa ang anak ni Manang Desa, ibig sabihin may kapatid si Ivan, ngunit nasaan ito? Isang katanungan na nabuo sa isip ni Sanya. Napaisip ako sa sinabi ni Manang Desa, hindi ako makapaniwala na may kapatid pala si Ivan. Manang Desa, tama po ba may kapatid si Ivan? Tanong ko kay Manang Desa. Oo, may kambal si Ivan, sagot naman ni Manang Desa. Maari ko po ba matanong kung nasaan siya? Tanong ko ulit, aaminin ko na interesado talaga ako na malaman ang tungkol sa kapatid Ivan. Ayuko muna siya pag-usapan sa ngayon, pasyensya ka na. Paghingi ng pasyensya ni Manang Desa sa akin at nauunawaan ko naman ito, kaya hinayaan ko na lamang ito. Nag-asikaso na lang muna ako ng mga customer. Ang daming customer ni Tita Isabel, kaya naman talagang napagod ako sa pag-aasikaso sa mga customer. Masaya naman ako sa ginawa ko dahil kasama ko ang anak ko sa bawat laban ko sa buhay. Pagkatapos ko mag-asikaso ay umakyat muna ako sa taas upang magbihis na sana ng damit. Hindi ko pa nahuhubad ang aking damit nang biglang dumating si Monica. Sanya, may magandang balita ako sa'yo. Masayang bungad nito sa akin at kumapit pa sa braso ko. Anong balita na naman yan? Walang emosyon na tanong ko. Nakahanap na ako ng date natin mamaya. Mag-ayos ka ng maganda kasi alam mo ba yung isa doon? Anak ng daw ng CEO ng isang hotel at yung isa naman may-ari ng isang malaking negosyo. Sumama ka na akin. Please. Pagmamakaawa sa akin si Monica. Ayuko, marami ako gagawin, diba tutulungan ko si Tita Isabel dito. Pagtanggi ko at biglang naging malungkot si Monica. Sayang naman, sinabi ko kasi doon sa mga kausap ko na double date ang mangyayari. Anong gagawin ko? Malungkot na sabi nito at ayon umiral na maman ang awa ko sa kanya. Sige, nasasama ko, nakangiti kong sabi at sumilay sa mukha ni Monica ang malaking ngiti nito. Salamat Sanya, love mo talaga ako. Paglalamang sa akin ni Monica habang nakayakap. Mamayang 8 PM ang date namin ni Monica, kaya nag-ayos na kaming dalawa. Inabot sa akin ni Monica ang isang red dress with slit, yun daw ang susuotin ko. Ayuko sana isuot yun dahil hindi naman ako sanay magsuot ng ganoon. Tinignan ko ang sarili sa salamin, aaminin ko na pati ako nawahanga sa sarili ko. Bagay sa akin ang dress na yun kaya sinuot ko na lang din. Wala pang sakto ng 8:00 ng gabi nang umalis kami ni Monica. Nagtaka nga ako kasi huminto yung sinasakyan namin taxi sa isang disco bar. Anong ginagawa natin dito? Pagtataka kong tanong. Akikipag-date, ano pa ba? Sagot nito sa akin at hinatak na ko nito papasok sa disco bar. Napakaingay ng lugar na iyon at hindi ako komportable. Maya-maya pa ay nagtungo kami sa isang VIP set. Nakaupo ang dalawang lalaki doon at mukhang sila nga ang ka-date namin. Hello. Ang gaganda nyo naman, nakangiting bati nito sa amin at nakita ko kung paano ito tumingin sa akin ng malagkit. Ano pa hinihintay natin, Tara, sumayaw na muna tayo, masayang pagyaya nito sa amin. Nagtungo kami sa gitna upang magsayaw. Naiilang ako dito sa lalaking kaharap ko, kung makatitig sa akin parang gusto na ako nitong lemunin. Iniiwas ko na lang ang mga mata ko sa lalaking iyon. Ilan sandali pa nagulat ako nang humawak ito sa bewang ko at nararamdaman ko na bumaba na ang mga kamay nito, kaya naman agad ko itong tinulak. Bastos ka, naiinis kong sabi at ngumisi lang ito sa akin ng nakakainsulto. Mag-iinarte ka pa, sinabi sa akin ng kaibigan mo na single mom ka tapos mag-iinarte ka pa ng ganyan.
nakakabizat na pang-iinsulto nito sa akin kaya naman sinampal ko siya ng napakalakas. Aray, sira ulo kang babae ka, galit na sabi nito at tinaas nito ang kamay niya para sampilan sana ako. Napapikit ako ng mga oras na yun pero walang kamay na dumapo sa mukha ko. Marahan kong minulat ang mga mata ko. Bumungad sa akin si Gino, hindi ko inaakala na nagkita na naman kami. Huwag ka manggulo dito. Sa susunod piliin mo yung isasayaw mo, yung kaya sakyan ang kamanyakan mo, nakangising sabi ni Gino at tila mukhang mas nainas pa ang siraulong lalaki. Bizet ka, sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Maangas na tanong nito kay Gino at lumaki ang mga mata nito nang itutok ni Gino ang baril nito sa leeg niya. Ako may-ari ng bar na ito. Wala ako pakialam kahit anak ka pa ng presidente, nang gigil na sabi ni Gino at dahil sa takot ng lalaki ay mabilis ito umalis ng bar. Napansin ko na nakatingin sa amin ang mga tao kaya hinatak ko na si Monica palabas. Ano ba nangyari sa niya? Tanong sa akin ni Monica nang makalabas na kami ng bar. Umuwi na tayo, hinahanap na ko ni Baby Jared, sagot ko sa kanya at matatawag na sana ako ng taxi na masasakyan nang marinig ko boses ni Gino. Pizza girl, malakas na pagkakasabi nito sa akin at napalingon naman ako. Pwede ba huwag mo ako tawaging pizza girl? Naiinis kong sabi at tinignan niya ko mula ulo hanggang paa. Sabihin mo nga saan at paano mo ba ako nakilala? Seryosong tanong nito sa akin at napalunok na lamang ako. Nagkamali lang ako. Hindi ikaw ang kilala kong Gino, sagot ko at tumalikod na ako ngunit hinawakan niya ako sa braso. Alam kong kilala mo ako. Hindi ko maalala kung sino ka ba talaga kaya sabihin mo sa akin paano tayo nagkakilala. Nakita ko sa mga mata nito na kung gaano niya kanais malaman kung ano nga ba ang uganayan namin dati. Sabihin mo ha, kasi siya ang ama ni Jared, bulong sa akin ni Monica at sinaway ko siya. Gusto mo talaga malaman kung paano tayo nagkakilala? Sige, sasabihin ko sa'yo. Isa lang ako sa mga naging babae mo noon, hindi naman ako importante kaya huwag mo na isipin kung sino nga ba ako. Naiiyak kong pagsisinungaling sa kanya at tumawag na ko ng taxi at tuluyan ko na siyang iniwan. Mas makakabuti na wala na lang siya maalala pa tungkol sa akin. Nakalimutan niya na ako at alam ko at tanggap ko yun. Hanggang sa pag-uwi ko hindi ko peren makalimutan ang mukha ni Gino. Kung paano niya ako tignan noon at ngayon, aaminin ko na talagang namiss ko si Gino at masaya ako dahil buhay siya. Bakit ba kasi ayaw mo na lang sabihin na siya ang ama ni Baby Jared? Pagtatakang tanong ni Monica, hindi niya na kailangan na maalala niya pa kami. Tahimik na ang buhay ko at sana ganoon din siya, naiiyak kong sabi. Pinipigilan ko ang sarili ko na hindi umiiyak pero sa kaloob-looban ko gusto ko na talaga umiiyak. Tinago ko na lamang ang mga luha ko habang nakayakap kay Baby Jared. Kinaumagahan, pagbaba ko nakita ko na nag-aasikaso na si Tita Isabel at Manang Desa para sa food house. Tutulong sana ako kaso hindi na ako pinatulong ni Manang Desa, siya na lang daw muna ang bahala. Umupo na lamang ako at binuksan ko ang TV. Pagbukas ko ng TV bumungad agad sa akin si Don Rafael, isa na nga pala itong gobernador. Ayon sa balita naglungsod siya ng isang programa na kung saan libreng pagbibigay ng serbisyong legal upang magkaroon ng patas na representasyon sa korte ang mga biktima ng isang krimen. Maganda ang programang iyon dahil maraming matutulugan. Napansin ko habang nakatingin si Manang Desa kay Don Rafael ay nanginginig ang kamay nito kaya pinatay ko na lang ang TV. Okay lang po ba kayo, Manang Desa? Nag-aalala kong tanong. Okay lang ako, lalabas lang ako sandali, tila balisan itong pagkakasabi at ako na muna ang gumawa ng gawain niya. Pagkatapos ko ihanda ang mga pagkain para sa food house ni Tita Isabel ay nag-ayos naman ako ng mga lamesa at upuan. Habang ginagawa ko iyon may tumawag ng pangalan ko at agad ako napalingon sa likuran ko. Nagulat ako nang makita ko si Spencer. Nakauwi na pala siya galing Thailand. Sobrang saya ko na namuli ko siyang makita. Kamusta ka na? Tagal natin hindi nagkita, nakangiting pangangamusta nito sa akin. Maayos naman ako. Ikaw kamusta ka naman? Siguro may girlfriend ka na. Pag-uusis ako at biglang naging seryoso ang mukha ni Spencer. Wala pa ako girlfriend at kung magkakaroon man kailangan ko muna ng permiso mo. Natahimik ako sa sinabi ni Spencer na bakit kailangan niya pa ng permiso ko. Anong kailangan mo ng permiso mo, bakit nasa akin ba ang puso mo? Natatawa ko pang tanong.
Matagal nang nasayo ang puso ko, Sanya. Seryosong sagot nito sa akin at hindi ko alam ang sasabihin ko. Natahimik si Sanya sa sinabi ni Spencer na kung magkakaroon man ito ng girlfriend ay kakailanganin pa ng permiso niya. Hindi niya inaakala na umaasa parent si Spencer sa pag-ibig niya. Pasyensya ka na, Spencer, kung nahihirapan ka dahil sa akin. Gusto ko lang sabihin na few calls na muna ako kay Baby Jared kaya mas makakabuti kung magmamahal ka na ng iba, seryosong pahayag ni Sanya at ngumiti lang si Spencer. Okay lang, at least ngayon alam ko na pwede na ko magmahal ng iba. Mag-ingat ka mabuti, dadalaw ako next time. Hindi ko naabalahin si Baby Jared. Patuloy na nakangiti si Spencer sa pag-alis nito. Kahit hindi man ipakita nito ang lungkot na nararamdaman niya, alam ni Sanya na nasasaktan ito. Ilan beses na rin sinubukan ni Sanya na mahalin Spencer ngunit si Gino Perrin ang nagmamay-ari ng puso niya. Samantala, si Gino ay tila naguguluhan, Perrin ito gusto niya talaga malaman kung may special nga ba na koneksyon sila ni Sanya. Sa palagay niyo ba kahit nakalimutan ko ang isang tao nararamdaman ng puso ko kung talagang special siya sa akin? Seryosong tanong ni Gino sa kanyang mga tohan. Nagketenginan ang mga tohan nila sa tanong ni Gino. Sabi nila, boss, kahit makalimutan mo pa daw yung taong mahal mo dapat mararamdaman yun ng puso mo. Hindi naman kasi makakalimot ang puso. Seryosong sagot ng isang tohan. Teka, 9 love ka na ba? Kung makapayo ka kay boss damang-dama mo, sarkastikong tanong ng isa pang tohan. Paano ko ba malalaman na kung minahal ko nga siya dati? Tanong ulit ni Gino. Tignan mo siya sa mga mata niya, boss. Mararamdaman mo na may parang may kuryente kang nararamdaman. Sagot ulit nito at tila napaisip si Gino. Kailangan ko lang siya tignan sa mata. Napapaisip na tanong ni Gino at mukhang may naiisip siyang gagawin. Teka, boss, in love ka ba? Nakangiting tanong ng tohan. Hey nako, bakit naman ako ma-in love siya dapat ma-in love sa akin, naiinis nitong sagot. Pasyensya na po, boss, nakayuko nitong sabi. Asterisk, may number ka ba ng inorderin mo ng pizza? Interesadong tanong ni Gino at tila napaisip ang mga tohan nito. Bakit, boss, o-order ba tayo? Nakangiting tanong nito. Umorder ka ng 10 box, utos ni Gino at mas lalong nagtaka ang mga tohan. Habang nag-aasikaso si Sanya ng mga customer, may tumawag sa telepono, agad niya itong sinagot. Nakatanggap siya ng 10 order ng box ng pizza sa lisaang tao lang. Mabilis na inaasikaso ni Sanya ang mga order upang makarating agad siya sa paghahaturan nito. Boss, paki-wait na lang daw yung order natin, sabi nito kay Gino at tila nalinis na nga sa kahihintay si Gino. Ang tagal naman ng pizza girl na yon. Nagugutom na ko, pagrereklamo ni Gino at tumingin pa ito sa kanyang orasan. Pagdating ni Sanya sa isang safe house na pagmamay-ari nila Gino, nilaibat niya ang kanyang mga mata. Tahimik at akalain mo nga na walang tao doon. Wala din siyang kaalam-alam na si Gino ang paghahaturan niya ng mga pizza na yun. Habang naghihintay si Gino, narinig nila na may nag-doorbell na. Inutos ni Gino sa mga tohan na buksan. Pumasok ka, nakangiting bungad ng tohan kay Sanya. Dito na lang po ako sa labas, maghihintay na lang po ako ng bayad, pagtanggi ni Sanya. Masyado kasi marami, baka pwede mo ako tulungan ipasok sa loob. Nakikiusap nitong sabi kay Sanya at napilitan na lang si Sanya. Pagpasok niya sa loob, nakita niya agad si Gino na nakaupo sa isang sofa at nakadekwarto ang mga paa nito. Ang tagal mo naman, pizza girl, ginutom mo muna ako bago ka dumating, nakangisi pagkakasabi ni Gino kay Sanya. Ikaw umorder ng lahat ng mga pizza. Pagtatakang tanong ni Sanya. Oo, kaya dapat magpasalamat ka sa akin, sagot ni Gino at inumpisahan niya nang tumingin sa mga mata ni Sanya. Akin na ang bayad, saad ni Sanya at nilahad niya ang palad niya upang hingiin ang bayad, ngunit nilagyan ni Gino ng isang pirasong pizza ang palad niya. Sabayan mo muna ako kumain. Masyadong marami ito para sa akin, tila nang linas na lang si Gino kay Sanya, hindi ako nagugutom. Bakit hindi mo bigyan ang mga tohan mo? Nagtitimping tanong ni Sanya. Hindi sila nagugutom. Umupo ka na at sabayan mo ako kumain, nakangiting aabi ni Gino at nagulat siya nang lumapit sa kanya si Sanya at bigla nitong kinapa ang mga bulsa niya. Kung ayaw mo kumuha ng pambayad, ako nagagawa. Naiinis na sambit ni Sanya at kinapa niya mga bulsa ni Gino. Hoy! Hinaharas mo na ako, ano ba ginagawa mo?
Napagtataka nitong tanong nito at napansin niya ang makinis at magandang mukha ni Sanya at nakakaakit ang leeg nito. Hindi niya maiwasan na hindi mapalunok, ano ba magbabayad ka ba o hindi? Galit na tanong ni Sanya dahil hindi niya mahanap ang wallet ni Gino. Pasyensya ka na pizza girl pero wala akong hawak na cash dito, tumatanggap ka ba ng tseke? Pang-asar ni Gino kay Sanya at napabuntong hininga na lang ito sa kanya. Sinagad mo na ba talaga ang sama ng ugali mo? Sa bagay kahit mawala pa ang alala mo pero yung tunay na ugali at pagkatao mo mananatili sa'yo yun, seryosong pagkakasabi ni Sanya at tila naiiyak na ito. Nakaramdam ng kunting kirot si Gino sa mga sinabi nito sa kanya kaya imabot niya na ang bayad dito. O yan na, umalis ka na, seryosong sabi nito at hindi na siya makatingin ng diretya kay Sanya. Pag-alis nito sa safe house nila ay huminga ng malalim si Gino at napahawak sa kanyang dibdib. Boss, may problema ba? Pag-aalala ng tohan nito at inabutan siya nito ng tubig. Ito na ba yung kuryente? Tanong ni Gino at naguguluhan na ang mga tohan niya. In love kayo kay pizza girl? Nakangiting tanong ng tohan ni Gino. Pwede ba tumahimik ka nga? Hindi ako makapag-focus, naiinis na saway ni Gino. Naramdaman na ni Gino ang kuryente sa dibdib niya. Malakas talaga ang pakiramdam niya na espesyal sa kanya si Sanya. Nababanat siya dahil kahit kunting maliit man lang na detalye sa utak niya ay walang pumapasok. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Buong maghapon siya nag-isip kung ano nga ba maaari niyang gawin. Nagtungo si Gino sa kanyang doktor upang masagot ang ilang katanungan sa kanyang sarili. Kamusta ka na Gino? Mabuti naman ba ang pakiramdam mo ngayon? Masayang tanong ng doktor niya. Dok, gusto ko lang sana malaman kung may pag-asa pa ba na bumalik ang mga alala na nawala sa akin ngayon. Pakiramdam ko kasi hindi buo ang pagkatao ko, seryosong tanong ni Gino dahil talagang gusto niya na makaalala ng mga bagay na limot niya na. May pag-asa pa naman Gino, bumalik ang alala mo, nakangiting sagot ng doktor at napasaya nito ang kalooban ni Gino. Ano ba pwede kong gawin upang bumalik na mga alaala ko? Interesadong tanong ni Gino. Sa mga kaso na katulad mo yung iba bigla-bigla na lang nila naalaala kapag may isang bagay o pangyayari na nakaka-trigger sa mga sitwasyon mo. Huwag mo muna mamadali Gino na maibalik ang alaala mo. Maari ka kasi ma-stress kung ipipilit mo pa, seryosong 5/9 payo ng doktor at mas minabuti na nga lang ni Gino na antayin niya na lamang ang pagbabalik ng alaala niya. Samantala si Sanya ay dumaan muna sa mall upang bilhan si Baby Jared ng mga toys at gamit nito. Sa kanyang paglalakad nakasalubong niya si Daisy at ang anak nito. Tumingin si Daisy sa anak ni Sanya at lumapit siya sa mag-ina. Kamusta ka na? Tanong ni Daisy kay Sanya at ngumiti naman ito sa kanya. Maayos naman kami, sagot ni Sanya at ngumiti din sa kanya si Daisy na kinagulat naman nito. Mabuti naman kung ganoon, sambit ni Daisy at umalis na ito sa harap ni Sanya. Nakita ko si Gino at buhay na buhay siya. Saad ni Sanya at nagulat si Daisy sa sinabi niya. Ano sabi mo? Nakita mo si Gino? Tanong ni Daisy at mababakas sa mukha nito ang pagkalito. Nakita ko siya nakaraan. Sinabi ko ito sa'yo kasi karapatan mo malaman dahil ikaw ang asawa niyan, paglalahad ni Sanya at hindi makapaniwala si Daisy sa mga narinig niya mula kay Sanya. Ako ang asawa niya pero ikaw ang mahal niya. Tinanggap ko na kahit kailan hindi magiging sa akin si Gino, kaya bakit hindi niyo na lang ituloy ang pagmamahalan niyo? Naiiyak na pahayag ni Daisy. Hindi din makapaniwala si Daisy paano nabuhay si Gino kung nakita naman ang katawan nito sa loob ng sasakyan nito. Hindi niya ako nakilala, naluluhang sambit ni Sanya at mas lalong nakapagpagulo kay Daisy. Nagtungo muna si Daisy at Sanya sa isang coffee shop upang makapag-usap ng mas maayos. Paanong hindi kanya maalala? Dahil ba sa aksidente na nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong Daisy. Maganda na siguro yun, kalimutan niya na lang ako at dahil doon mabibigyan pa kayo ng chance. Ikaw dapat ang huwag niya kalimutan. Asawa mo siya Daisy at ayoko na makagulo sa inyo. Pagpapaubaya ni Sanya at hindi din alam ni Daisy kung kakayanin niya pang makita si Gino. Hindi ko alam kung kaya ko pa siya tanggapin. Bahala na kung saan man tayo dalhin ng tadhana. Nakangiting sabi ni Daisy at nagpaalam na siya kay Sanya. Sa tagal ng panahon nagkaayos na din si Sanya at Daisy. Maluwag sa loob ni Daisy na tanggapin na si Sanya talaga ang mahal ni Gino.
Hindi na din alam ni Sanya kung ano pa nga ba kapalaran ang naghihintay sa kanila ni Gino. Maluwag niya na rin tatanggapin na tuluyan na siyang nakalimutan nito at ipaparamdam niya kay Baby Jared na walang kulang dito. Nang makauva na si Sanya, sinalubong agad siya ng anak niya. Lingid sa kaalaman nito na lihim silang pinagmamasdan ni Gino sa hindi kalayuan. Napaisip si Gino kung sinong bata ang sumalubong kay Sanya. "Kamusta Sanya, hindi ka ba napagod?" Pag-aalalang tanong ni Manang Desa kaya Sanya. "Maayos naman po ako Manang Desa," nakangiting sagot ni Sanya. "Napapansin niyo ba yung kotse na yon? Kanina pa kasi nakatambay yan dito." Pagtatakang tanong ni Monica. "Ganun ba? Parang ngayon ko nga lang din nakita ang kotse na yan dito," pagtataka din ni Tita Isabel. Maya-maya umalis na din ang kotse na tunugan yata nito na tila nakakahalata na ang mga ito. "Kamusta na si Desa?" tanong ni Don Rafael. Kasalukuyang nandoon po siya sa malapit niyang kaibigan. Sagot nito kay Don Rafael. "Wala ka pa rin ba balita sa isa ko pang anak?" Tanong ulit nito sa kanyang tohan. "Nakausap ko na po ang madre na koma noon. Siya po ang result sa mga nakalap kong impormasyon." Inabot nito kay Don Rafael ang isang litrato ng babae. Nagulat si Don Rafael nang makita ang mukha ng nasa litrato. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kinidnap at binalakan niyang patayin noon ay siya palang anak niyang matagal nang hinahanap. Tumulo ang mga luha ni Don Rafael ng mga sandaling iyon at hindi siya makapaniwala na si Sanya ang isa sa mga kambal niyang anak. Marahan nitong sinuntok ang table na nasa harap niya. Sobra-sobra ang pagsisi niya dahil paano na lang kung napatay niya ang sarili niyang anak, hindi niya mapapatawad ang sarili kung mangyari man iyon. Isang babaeng nagmamakaawa sa grupo ng mga kalalakihan dahil pinagsisipa ng mga ito ang kanyang ama. Nakikiusap siya na tigilan na nila ang pananakit sa kanyang ama. "Pakiusap, tigilan niyo na ang ama ko, lahat po gagawin ko, tigilan niyo lamang siya." Pagmamakaawa nito sa mga kalalakihan at may bumaba si Boss Grego sa isang sasakyan, tumingin ito sa babaeng nakaluhod. "Talaga gagawin mo ang lahat?" tanong ni Boss Grego at tumingala ang babae upang tignan ang taong nasa harap niya. "Opo, gagawin ko po lahat. Mabayaran lang po utang ng ama ko," umiiyak na sagot nito. "Sige, kalilimutan ko ang utang ng iyong ama pero sa isang kondisyon," seryosong pagkakasabi ni Boss Grego at pinunasan ng babae ang luha niya. "Kahit ano pa man kondisyon yan gagawin ko po," desperadang tugon ng dalagang si Yuna. "Magpanggap kang asawa ng anak ko. Kapag nakubonsi mo siya na ikaw nga ang asawa niya, burado na lahat ng utang ng ama mo," paglalahad ni Boss Grego at napaisip ang dalaga. "Paano ko po gagawin yun?" tanong nito at tila hindi niya nauunawaan. "Nawalan ng alaala ang anak ko at ayoko na balikan niya pa ang mga taong nasa nakaraan niya dahil ayoko maapektuhan ang buhay na mayroon siya ngayon." Paliwanag nito sa dalaga at tila nag-aalinlangan ang dalaga. "Ang gusto niyo ba manipulahin ko lahat ng nakalimutan niyang alaala? Parang hindi ko po yata kaya." Napapanghinaan na loob nito at nangangamba ito. "Sige, ihanda mo ang 500,000 bukas," saad ni Boss Grego. "Sandali po, pumapayag na po ako," napilitan nitong tugon. Nagkautang ng malaking pera ang ama ni Yuna kay Boss Grego at kailangan niya pumayag sa kondisyon upang tigilan na ang kanyang ama. Labag man sa kalooban ni Yuna na gawin iyon, kinakailangan niyang tanggapin ang kondisyon, makabayad man lang sa utang ng kanyang ama. Umalis din agad si Boss Grego nang sumang-ayon ang dalaga sa kondisyon niya. Umiiyak na pinagmamasdan ni Yuna ang litrato ni Gino. Kailangan niya mapaibig ito at manipulahin ang alaala nito. Habang natutulog si Gino, nakikita niya sa panaginip niya ang isang babae na tila masaya na kasama siya. Pinilit niyang makilala ang babae sa panaginip niya ngunit malabo ito at hindi detalyado. Maya-maya naramdaman ni Gino na tila nalulunod siya at nararamdaman niya ang lamig ng tubig sa kanyang mukha. Nagising si Gino na basang-basa at bumungad sa kanya ang mga tohan. "Boss, ano po nangyayari sa inyo? Masama po ba panaginip niyo?" Pag-alaala ng tohan nila, "Mas masama pa yung mukha mo kaysa sa panaginip ko. Bisit ka, panira ka talaga," naiinis na sabi ni Gino at binatukan niya ang tohan nila. "Pasyensya ka na boss, nag-alala lang po ako sayo, umuungol po kasi kayo," paliwanag nito habang nakayuko. "Ihanda mo na nga ang sasakyan ko," utos ni Gino at agad naman sumunod ang kanyang tohan. Magtutungo sana si Gino sa food house ni Tita Isabel upang magpapnosan kay Sanya.
Bago pa man siya makarating doon may isang babaeng muntik niya ng masagasaan. Mabilis niyang nahinto ang kanyang sasakyan. Nakita niya na bumaksak sa baba ang babae dahil nawalan ito ng malay. Sinubukan gisingin ni Gino ang dalaga ngunit hindi ito nag-respond kaya naman sinakay niya ito sa sasakyan niya. Dinala niya ito sa malapit na ospital, mabilis naman ito naasikaso ng mga doktor. Nang magising na ang dalaga agad niya itong tinungo. "Gising ka na ba?" Aniya ni Gino at pinipilit na makabangon ng dalaga. Gino at pinipilit na makabangon ng dalaga. "Gino," sambit nito sa pangalan ni Gino at nagtaka si Gino. "Kilala mo din ako. Sino ka naman sa buhay ko?" Nakangising tanong ni Gino at tumulo ang luha ng dalagang si Yuna. "Ako ito si Yuna. Ako si Yuna na asawa mo," umiiyak na pagpapakilala nito kay Gino. Hindi alam ni Gino kung ano magiging reaksyon niya. "Ikaw, asawa ko. Naku miss, matulog ka na lang ulit, baka kailangan mo lang ng pahinga," hindi makapaniwalang reaksyon ni Gino. Tinalikuran na ni Gino ang babae upang iwan na ito ngunit bigla siya nitong niyakap at umiiyak ito. "Pakiusap, huwag mo na akong iwan. Matagal kitang hinanap Gino," humahagulgol nitong pakiusap. Tinanggal ni Gino ang mga kamay ni Yuna na nakapulupot sa katawan niya. "Pwede ba tumigil ka na? Wala ako naalala, huwag mo guluhin ang isipan ko," galit na pagkakasabi ni Gino at tuluyan niya na itong iniwan. Habang nagmamaneho siya tumulo ang mga luha niya. Wala na siyang nauuwaan sa mga nangyayari. Nagtungo siya sa food house ni Tita Isabel upang makita si Sanya. Pagdating niya doon nakita niyang lumabas si Sanya at magtatapon ito ng basura sa labas. Nilabas ni Gino si Sanya upang kausapin. "Sino ka ba talaga sa buhay ko?" bungad na tanong ni Gino. Bigla naman nabitawan ni Sanya ang mga hawak niyang basura. "Ano ba? Pumunta ka dito para tanangin yan," naiinis na saad ni Sanya. "Naguguluhan na ako sa inyo. Hindi kita maalala pero bakit pakiramdam ko napaka-special mo sa akin?" Seryosong pahayag ni Gino. "Umuwi ka na. Huwag ka mag-alaala, wala ka naman atraso na dapat bayaran sa akin." Sagot ni Sanya at tinalikuran niya na si Gino. "Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo na wala lang talaga tayong koneksyon sa isa't isa," panghaamon ni Gino at huminga ng malalim si Sanya bago humarap kay Gino. Tumingin siya sa mga mata ni Gino para manahimik na ito. "Wala tayong espesyal na koneksyon kaya tigilan muna ko," seryosong pagkakasabi ni Sanya habang nakakatitig sa mga ni Gino. "Pasyensya na sa abala," malungkot na saad ni Gino at umalis na ito. Tumulo ang mga luha ni Sanya at dahan-dahan niya itong pinunasan at pumasok na siya sa food house. "Sanya, okay ka lang ba?" tanong ni Manang Desa kay Sanya dahil bakas mukha nito ang lungkot. "Okay lang po ako Manang Desa, pahinga na po kayo, ako na po ang bahala dito," nakangiti parent tugon ni Sanya at nagligpit na siya ng mga gamit sa food house. Samantala, si Gino tila hindi parent kumbinsido sa magsinabi ni Sanya sa kanya. "Hanggang ngayon parent ba pinilit mo parent balikan ang mga alala mo? Pinapahirapan mo lang ang sarili mo Gino," seryosong pagkakasabi ni Boss Grego sa kanyang anak. "Kailangan ko po balikan ang mga alaala ko dahil pakiramdam ko maraming kulang sa akin." Katwiran nito sa kanyang ama. "May gaganapin na transaksyon ang mga tohan ni Don Rafael, siguraduhin mo na mabubulyaso mo ang transaksyon nila. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo, mag-focus ka," paalala nito sa anak at nagtungo na ito sa kanyang silid. Nagtungo si Gina sa kanilang safe house upang ayusin at ihanda ang mga gagamitin nilang mga armas para sa transaksyon nila bukas. "Boss, gusto mo ba umorder tayo ng pizza kay Pizza Girl?" tanong ng kanyang tohan at napatingin si Gino sa relo niya. Masyado ng gabi, delikado para sa kanya, pag-alala ni Gino at ngumiti ang mga tohan niya. Uy, si boss nag-aalala kay Pizza Girl. Mukhang seryoso ka na yata sa kanya boss. Tila kinikilig pa nitong tanong kay Gino at tumingin ng seryoso sa kanila si Gino at tila hindi ito natutuwa. "Gusto mo ba kiligin sa hawak kong baril?" Seryosong tanong ni Gino at tumahimik ang kanyang mga tohan. Tila wala sa mood si Gino dahil sa mga sinabi ni Sanya sa kanya. Habang naglalaro si Sanya at ng anak niyang si Baby Jared, may isang sasakyan ang huminto sa harapan nila. Nagulat si Sanya nang makita si Don Rafael. Mabilis na niyakap ni Sanya ang kanyang anak. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong ni Sanya at mababakas sa mukha niya ang takot. "Pwede ba kita makausap?" mahinahon na sambit ni Don Rafael.
Umalis na kayo dito. Pagtaboy ni Sanya kay Don Rafael at tinapik niya na ito. Mag-usap muna tayo anak. Naiiyak na pakiusap ni Don Rafael at nagulat si Sanya sa pagtawag nito sa kanya ng anak. Anak, hindi niyo ko kailangan tawaging anak para lang kausapin ko kayo. Sige, may kikinig po ako, kalmadong sabi ni Sanya at tumulo ang mga luha ni Don Rafael at pinagtataka ito ni Sanya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Sanya, ikaw ang isa mga nawawala kong anak. Paglalahad ni Don Rafael at naguguluhan si Sanya. Ano ba mga pinagsasabi nyo? Wala na kami uganayan pa ni Gino kaya tigilan nyo na ako. Tila naiinis saad ni Sanya at nagulat siya nang hawakan ni Don Rafael ang kanyang kamay ngunit tinapik ni Sanya ang mga kamay nito. Sa ngayon mahirap pa ipaliwanag, sana makipag-usap ka sa akin bukas, para mas magpaliwanag ko sa'yo. Pinupunasan ni Don Rafael ang kanyang mga luha habang sinasabi niya iyon kay Sanya.